Ayan, good morning sa inyo guys dyan. So, ang vlog for today is ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-facial, yung tamang procedure po ng facial. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung gagamitin nating mga product. Okay. So, ayan guys, ang ipapakita ko sa inyo yung mga gagamitin natin. So, ito yung gagamitin natin para sa facial cleansing. So, ayan po guys. So, bali, Institute product po siya ng Exoderm. So, galing siya ng Paris. Ito yung binili ko dati. Tsaka ito naman yung, yung toner. Yan. Maganda rin siya sa mukha. At saka effective po siya. So, bali, ito yung scrub natin. Dali lang po. Ayan. Ito yung scrub natin. Bari cream lahat siya. Tapos mamaya ituturo ko sa inyo kung paano yung tama na pag-facial. So, pwede nyo rin gawin sa bahay nyo. Ito yung oil massage pagka-facial na yan. I-massage nyo yung mukha para hindi siya, tawag dun, mag-firm. So, ito yung last na ilalagay natin, yung cream. Para rin yung facial nyo. Ang tawag dun, mag-blooming. Tsaka ito yung mask. Bali may dalawang mask yan. Ito yung mask na pantanggal ng, tawag dun, mga whiteheads. Yan. Tsaka ito yung facial foam na gagamitin natin. So, kailangan nyo rin ng bulak. Di ba ang pangit ng bulak? Parang sponge. So, ayan guys. So, mag-start na tayo. Yan. So, ayan guys. Ito ngayon gagamitin nating sponge kanina. So, kailangan nating gumamit ng tubig na warm. Diba? So, kailangan nating ibabad muna yung sponge na gagamitin natin. So, mamaya papakita ko yung procedure kung paano mag-facial. So, ayan guys, mag-start na tayo. Papakita ko yung procedure kung paano siya ipi-facial. So, yun guys, tignan nyo muna yung mukha ng customer nyo o yung nanay nyo. Tignan nyo kung dry. So, kapag dry yung mukha niya, kailangan nyo gamitan ng oil. Ito. Para mag-firm ulit. So, yan guys. So, mag-start na tayo. So, gagamitan lang natin ng sponge. Dapat yung warm. Para, siya. So, dapat gentle lang yung pag nyo kasi masakit din. Pwede niya rin tong maganda tong gawin nyo ding business. So, next natin is facial cleansing. Gumamit kayo ng mga yung mga facial cleansing na ginagamit nyo sa bahay, pwede rin. Kahit anong product. Yung facial cleansing kasi nagagamitin ko is milk siya. So, hindi siya mabula. Ayan. So, dapat pataas. Niya, dapat pataas. Ganyan. So, unahin nyo din yung sa ilong. May nyo sa ilong kasi, di ba dito yung maraming white at saka blackheads. Ayan. Dapat gentle lang siya. Pero ipi-facial cleansing niya siya ng mga 5 minutes or 8 minutes gano'n.
para masarap yung ano, yung tawag dito, yung mga muscle na hindi nagagalaw. So kailangan yung ano, kasi kailangan din natin yung mga points. Di ba ito yung triangle points, itong part na to. So bali procedure, pataas lahat. Especially sa mga may mga edad na inaano nyo o pinifacial nyo, dapat pataas. Mamay papakita ko sa inyo yung before and after ng pagka-facial. So, ito yung facial cleansing. So, mamaya papakita ko rin sa inyo kung paano gamitin yung scrub. Yan. So, yan guys. So, need nyo siyang banlawan. Depende kapag mabula, so pwede nyo siyang balik-balikan hanggat matanggal yung bula bago kayo mag-scrub. Di ba meron ngayon yung facial cleansing na may scrub na siya? So pag may scrub na siya, so it means gagawin nyo 8 minutes to 10 minutes na i-facial cleansing nyo siya. Pero huwag nyo diinan. Kasi di ba yung sa mukha is manipis. So baka masyadong ano nyo sa facial is masisira yung mukha ng pinifacial nyo. Yan, lahat pataas. So yan. Pag malinis na siya, so next na isusunod natin is scrub. Ito yung scrub na gagamitin natin. Bali cream siya. So bali ang texture niyan is iba. Ayan. So next, ginamit natin to. So next dito naman sa maliit. Kasi hindi mo rin pwedeng gamitin yung ano. Ayan guys. Ganyan nyo lang. Kung halimbawa kung anong, kahit anong scrub na gagamitin nyo, kung meron kayo pang mukha na scrub is pwede. So mas maganda yung ano, kung meron kayong nyog, yun, maganda rin yun sa scrub, pang scrub ng mukha. So, dapat gentle lang din. Nyug na lampasaw. Hindi yung nyug na ano, nyug na tawag dito. Hindi yung coconut na ano. Yung gagawing gata. Yun. Kala ko scrub na kuhan. Lampaso. Sabi niya scrub eh. Sabi niya scrub. Ayan. So, lahat ang gagawin nyo is pataas. Kali scrub nyo naman siya mga 5 minutes. Importante dito sa may ilong, sa gilid ng ilong. Kasi dito yung nagkaka whiteheads at saka blackheads. So kapag naganyan nyo siya, ulit, mamaya balikan nyo ulit para bago niya scrub kasi di ba malambot na siya.
Ayan guys, so pag marumi na yung tubig nyo, so palitan nyo rin. Ayan guys, so ang next na susunod natin is tuner. Ito tuner natin siya. So ayan guys, kuha kayo ng tissue. So kung gagawin nyo, ganyan para matuyo. Bago nyo i-pressure, bago nyo i-cleansing. Nagamitan nyo ng toner. Para matanggal yung tubig na nakadikit. Ang gagamitin nyo na toner is yung no chemical. 'Di ba marami ngayon yung kagaya ng pantanggal ng makeup. Ganun, meron din yung toner na ganun. Yan. Maganda 'yun. Kasi once kasi nagagamitin mo ng skinol kasi once nagagamitin mo kasi ng mga extra derm, ganun yung mga skinol, ganun. Hindi pwede kasi, 'di ba? Nga is malinis na siya. So, hindi mo na siya kailangan ng ganun kasi medyo matapang. Marami silang alcohol. Yan, sa mga sensitive skin, kagaya ng maraming tagyawat, hindi kayo pwedeng gumamit ng ganun. Kasi mas lalong iitim yung mukha nyo tapos ang tawag doon? Tikas. Oo, magpipikas at saka magbutas-butas. Yan. Yan. So, kapag na-dip nyo na yung tissue, ganyan lang paglalagay nyo. Tapos pataas. Ganyan. Dapat gentle lang siya lagi. Ayan guys, kapag natapos na tayong mag-toner, so ang gagawin natin is mag-preprate tayo ng whitehead at saka blackhead. Yan. Ituturo ko yung tamang paglagay ng paggamit ng needle. So ayan, okay na siya. So ito huwag nyo itatapon kasi dito nyo ilalagay yung mga ng whiteheads. So ituturo ko sa inyo ngayon kung paano So ayan guys, ito yung gagamitin nating needle. Ayan. So, kailangan nyo rin siyang isanitize kasi di ba hindi natin alam kung sino yung nakakagamit-gamit niya. Yung mga ganun. So, kailangan nyo isanitize. So, ayan guys, ang pagpiprip is, halimbawa, ito yung, example, ito yung uunain, di ba? Ilong. So, ang gagawin mo dyan is, kunin mo yung ginamit kanina na tawag dito. Pinag-toner natin kanina. So, ganyan. Patong mo. Kasi di ba malinis na yung kamay, yung mukha. So, kailangan mong ipatong. Tapos, ganyan. So, bali, gentle lang siya. Ayun guys. So, guys, yung pag-freak sa mga whiteheads. So, kailangan nyo rin siyang i-control yung kamay nyo. Kasi masakit kasi nga, di ba, gamit nyo yung ng needle. So, ganyan. O, ayan. Ayan. Lumalabas yung mga sa mga kumakain po, mawalang galang na po. Ayan. O, diba? Ang bilis matanggal yung whiteheads. So, diba? O. Idiin konti yung needle na papanan. So, mawalang galang na po sa mga kakain dyan kung nandidiri po kayo ganyan. So, paliwas na ginanya mo kasi, ayan. Lalabas na yung whiteheads. Ayan po. Saka paghawak po is ganyan, para hindi naman po wala nang hininga yung penetration. Ayan. So, diba? Ang bilis lang siya kasi tinutulungan mo siyang pinipisil yung ilong mo. So, madali lang siya. Ayan guys. Sa kabila, ganun din. So, once kasi na tinatanggal mo na yung
yung whiteheads is mararamdaman mo yung mukha niya mag-o-oily siya. Ayan guys, oh. So, ayun guys, next tayo sa mukha. Ang mukha naman is ganitong paghawak, pag ganyan. Bali, tawag nito, iuunat mo yung ano, para makikita mo yung ano. Ganyan. So, ang gagawin mo is ganyan. Oo, yan. Ayan siya guys. Dapat gentle lang kayo. Kasi ganito yung trabaho ko dati sa Malaysia, nung nagtatrabaho pa ako sa Malaysia. Isa din po akong therapist doon at saka nagpe-facial. Pagtapos na siya, hindi niya siya pwedeng gamitan ng maligamgam na tubig. So, ang gagamitin niyo siya paglinis sa kanya is yung malamig na tubig. Kasi di ba, nakabukas yung force niya. So, ang gagawin natin is malamig na tubig para, di ba, pag namamagaman, so, or namumula, madali lang siyang maghilom. So, ipapakita ko rin sa inyo guys kung paano siya i-massage ng malamig na tubig. Gamit ang sponge. Inyo kung paano siya i-massage gamit ang sponge kapag malamig. So once na halimbawa yung customer nyo or yung pinifacial nyo, di ba? Once na natulog po siya, so ipapatong nyo muna dito yung sponge na malamig para hindi magugulat yung customer nyo or yung sino yung pinifacial nyo. Tapos pa ganyan po siya. Tapos, tagal nyo konti sa mukha, sa mata, sa gilid, tsaka sa may ilong. Ganyan po. So, ganyan. Bali, dip-dip nyo lang po yung sponge na malamig. Para hindi po mag-react yung mukha po niya. Na, di ba, yung sa pula-pula. Ayan. Di ba, natatanggal yung pula po na pinag-ano natin. So, ganyan lang po siya, dahan-dahan po. Di ba natatanggal yung pula po na pinag-ano natin kanina, yung pinagtanggal natin ng mga whitehead sa blackhead kanina, yung pinagtanggal natin ng mga whitehead sa blackhead. So yan, di ba nag-bright na po yung mukha. Makikita mo na rin po kasi siya sa sa pag-facial mo pala, makikita mo na po agad yung reaction ng mukha. Ayan. Makikita mo na yung differences na mukha niya kanina. Diba? So, ganyan lang po siya. Yan. So, ang isusunod natin yan is itutuner natin siya ulit. So, pero kunti na lang po yung toner na ilalagay natin. Yan.
So, next ang gagawin po natin is itutuner natin siya po ulit. Ayan, para matanggal po yung, para magamot po yung open pores na ano natin kanina, yung gamit natin ng pag-frick. Ayan. So, next, ganun lang din po. Dap-dap lang po natin siya. Pag mag-tuner po kayo, hindi po siya ginaganon. Ganon. Bali, dinidip lang po yung ano natin, padap-dap ng ganyan-ganyan lang. Ayan. So, ang next po natin guys is imamassage po natin yung mukha. Yan, sa face massage po natin yan. So, kung meron po kayong olive oil sa bahay nyo or BCO, yung virgin coconut oil, maganda po yun na gamitin. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano po siya imamassage. Kuha lang po kayo na massage oil. Hindi po siya pwedeng gamitan ng BB oil. Hindi po yun pwede. BCO lang po o kaya virgin coconut oil o kaya olive oil. Yan po, maganda po sa mukha yan. Yung olive oil po, pwede rin po sa buhok. Maganda rin po yun sa buhok. Yan. So, spread muna natin yung oil sa mukha. Ganyan po. Pataas. Ayan. So, ganyan po siya. Kainitin muna natin yung oil sa mukha, ay sa kamay natin. So, bago natin siya i-dab. Ayan. So, bali yung kagaya ng nag-ano nyo po kanina, kagaya ng first procedure nyo kanina, yung mag-facial cleansing kayo. Ganon din yung pag-massage. So, ito naman is medyo madiin konti ang gagawin nyo. Yan po. Yung medyo madiin konti. Kasi kailangan mong with yung mga muscles ng mukha niya. Kagaya ng mga points, yan. Especially dito, yan. Ang importante dyan is habang nagmamassage ka is kailangan mo yung points ng mata. Yan, dito mo siya didiinan. Yan. Dito po sa mata, sa baba ng mata. Huwag naman po yung mata dahil once na didiinan mo yung mata, isa nabulag yung customer mo. Ganyan. Ganyan po. Yan. Diyan mo diyan na yung customer mo, dyan na siya makakatulong. Dyan. Saka dito. Ito yung tinatawag na triangle sa face natin. So, yan. Alam nyo ba guys, kapag pinipindot nyo sa points na to, yan. Ito yung tinatawag nilang yung points ng muka. So once kasi napindot mo to is parang yung muscle, kailangan mo siyang i-prick na patalim na gano'n para hindi ka masyadong, ang tawag nila doon, hindi ka masyadong matanda tignan. Ito yung kailangan mo na i-prick na pataas. Ayan. Di ba karamihan yung mga iba is lubog na dito? Yan. Kasi dapat kailangan mo rin yung i-massage yung mukha. Kahit hindi ka na nag-facial cleansing or hindi ka na gumagamit ng facial, kailangan mo lang i-massage yung mukha mo para hindi ka naman matandang tignan or yung luy-luy na yung sa pisngi. Yan. Yung parang hindi ka tignan bulldog face. O, diba? So, kailangan mo i-massage. Ganyan. Halimbawa, kung may migraine kayo, ang technique ng massage ng migraine is ito yung points po niya. Ito po yung points ng migraine. So, paghilat po niyan is pag ganyan pataas. Tapos, press niyo siya mga 10 seconds. Tapos, lipat niyo ulit pataas. Then, press niyo ulit siya ng 10 seconds. And then, bali 3 times siya gawin. So, ito, di ba? Sa gilid ng mata. Sa pagitan ng ilong. Sa gitna ng ilong. Sa gilid. So, press niyo siya. Yung tamang pindot lang po, mga 10 seconds. Tapos, pagitna po. Yan.
Mga 10 seconds din po. Tapos, slide nyo siya pataas konti. Tapos, press nyo ulit ng 10 seconds. Tsaka, ganun din po. 10 seconds din po. Yan. Bali, 3 times nyo po siyang gawin. So, balik ulit. Press po siya ng dalawang kamay sa gilid. And then, pagitna. Yan. 10 seconds ulit. Tapos, 10 seconds. Tapos, 10 seconds ulit. Tapos, spread nyo po siya. Ito yung technique ng pag-massage po ng migraine. Yung pag malaging masakit yung ulo mo, gano'n. Tapos pagkatapos mo pong na-massage yung sa ulo, kailangan mo na po uminom ng warm water para mag-circulate po yung dugo mo. Ayan. Ayan po. Ayan, sa mata. Kasi di ba laging napapagod. Ang paghawak po na, kailangan din pong i-massage yung kilay, yung sa ano ng kilay. Ang paghawak po niyan is ganyan po. I-press mo sa taas, bali pa ganyan po siya. Ito, makaka-relax din po to sa ulo. Ayan. Nakakatulong din po siya sa migraine. Ganyan. Ganyan po. Ayan. Ayan. Huwag niyo na rin po kakalimutan sa baba ng baba. So, dito po, di ba? Para hindi siya mag-layer. So, lahat po pataas. Pa ganyan. Bali pa ganyan po. Importante po tutunan nyo po ito kasi napakasimple lang po siya. Kapag marunong na kayo mag-facial, pwede kayo mag-apply sa mga parlor. Yan. Alam nyo, mas magandang tutunan ang facial. Kasi, kahit saang lugar ka, pwede kang kumita. Basta marunong ka mag-facial, mag-massage. Yan. Kasi 15 years pa ako sa Malaysia, yun po yung trabaho ko. Massage. Ayan, nag-facial. Tapos yun, nakapunta na rin pa ako ngayon sa Spain, sa Barcelona. So, ganun din po yung trabaho ko. Nagmamassage, nag-facial, tapos nagpa-part-time ng bahay. Ayan. So, kapag na-massage nyo na po siya, guys, ayan, mamaya tuturo ko po sa inyo kung paano maglagay ng mask sa mukha. Okay. So, ang gagamitin nyo, guys, di ba? Huwag nyo nang tanggalin, huwag nyo nang linisin yung oil ng tubig. So, ang gagawin nyo na lang yung, di ba? Ito yung ginamit natin kanina pang toner. So, ang gagawin nyo is biyakin nyo siya sa gitna. Ayan. So, yung nasa loob nun ang ipapaharap mo para ganyan. Para matanggal konti yung oil. Ganyan. Yan guys, so ang next procedure natin ngayon is maglalagay tayo ng mask. Ito po, yung mask na gagamitin natin. So ang pag-apply po ng mask is lahat pataas din po. So bali ganyan po siya. Kapag makita nyo po na maraming balahibo po yung customer nyo po. For example, di ba lalaki? Di ba pag may mga balbas, mga balahibo, iwasan nyo po na maglagay ng ganito na mask. Kung mayroon kayong mask na halimbawa yung tawag doon yung parang with tissue, yung parang ganun na mask. Yun, mas maganda po na ilagay nyo sa buong mukha po ng customer nyo. Pero pag gamit nyo naman po is yung clay mask, gaya ng gamit ko, yung black mask na to, is iwasan nyo po na may balahibo po kasi masakit po yun.
So, kailangan nyo po siyang spread. So, ang pinaka-importante po dyan is yung ilong. Yan. Alam nyo, pwede rin gamitin yung balat ng saging. Yun, maganda rin po yun magpag-mask. Balat ng saging. Tapos, lagyan nyo siya ng konting honey. Yan. For example, sa mga sensitive skin, yung may maraming tagyawat. Maganda po yun. I-blend nyo po yung balat ng saging. Yan. Or cucumber po. I-blend nyo po yung cucumber. Tapos, sasalain nyo siya. Tatanggalin nyo yung tubig nun. So, kukunin nyo lang yung yung nasala nyo. Tapos, lagyan nyo siya ng honey. Yan. Kasi yung cucumber po is malamig sa mukha. Maganda po yun. Especially sa mga matagyawat. Yung mga sensitive skin. Ayan po. Bali, kung gusto nyo, pwede nyo rin siyang gawing 3 times a week. Yung paglagay ng cucumber or yung banana split. Yan. I-blend nyo po siya. Lagyan nyo po siya ng honey. Or kung may cinnamon kayo dyan, yung powder ng cinnamon, pwede rin po. Ayan. So, bali, spray nyo lang po siya. So, ayan guys. Di ba pag na-spread nyo na po yung mask, is bali, tatakpan po natin yung mata po niya ng bulak po. Dapat yung bulak po na itatakip nyo is malamig po para makapag-relax po yung customer nyo or yung pinifacial nyo po. Ganyan po. Yan, para makapag-relax po yung mata niya. For example, may eye bag, kulang sa tulog. Ganyan. So, para makapag-relax po siya. Dapat po yung malamig na, di naman yung malamig na malamig. Kung may pipino kayo, yung cucumber, yan, pwede nyo pong ilagay. Yan. So, hintayin nyo po siya hanggang ma-dry yung mask na linagay nyo kanina. Yan. So, ayan guys, tuyo na po yung face mask natin. So, tatanggalin natin siya guys. Yan. So, ang pagtanggal lang po niyan is kailangan mong i-prick sa baba. Ganyan mo po. Ayan, sumusunod po siya. Ito po. Ayan po. Diba? Ano po siya yan? Madali na lang po siya. So, madali mo na lang po siyang hilain. So, ganyan mo lang po siya guys. Dahan-dahan po. Ayan. Ayan. Ayan po, makikita nyo po yung mga whiteheads na yung sumasama po sa facial. Ayan po siya. Yung whiteheads po. Ito po. Ayan. Ayan po. Sumasama po yung mga whiteheads po. Ayan po. Nasa may nuuan po yan. So, kaya nga po dahan-dahan po sa pagtanggal. Ayan. So, bali nakikita nyo po yung nasa mask po. Ayan po siya. Ayan. So, dire-diretso lang po siya. Tanggal. Ayan. So, sa kabila naman po. Ganun din po. Dahan-dahan po para may sumama po sa ayan po may mga whiteheads po. Ayan po kita nyo po yung whiteheads. Ayan.
So, sa ilong din po, ganun din po. Ayan, oh. Ayan po, nakikita niyo po yung ano. Ayan, di ba? Ayan. O, di ba? Nakikita niyo po yung mga whiteheads. Ito po, ayan po. Ayan. Kaya dahan-dahan lang po sa pagtanggal. Para sumasama po yung ayun. O. Ganyan. Ayan po. Ayan po, oh. Di ba? Sumasama po, oh. Ayun. Ang haba. Ayan. Oh. Ayan. Ayan. Ayan po guys, natanggal na natin yung mask. So ang gagawin natin is lilinitan natin siya ng tubig. Yung tubig po na gagamitin natin din po is warm. Pwede rin po siya malamig ngayon kasi tanggalin natin yung mga naiwan-iwan na bakas ng mask. Ayan po. So ang gagawin nyo po sa pagtanggal yung parang minamassage nyo rin po yung mukha pataas. Lahat po pataas. Mas po na gagamitin nyo is yung ano po, yung tawag doon yung clay, yung kagaya ng ginawa ko po kasi makikita nyo po doon kung sumasama po kasi doon yung ano yung tawag nito yung whiteheads tsaka blackheads, yung mga hindi nyo natanggal, yan, sumasama po siya. Kaya mas maganda po siya gamitin, yung clay na mask po. Mas lalo na sa mga sensitive skin, hindi po kayo pwedeng gumamit nito yung may maraming tagyawat po. Hindi po kayo pwedeng gumamit ng mask na ganito. Bali ang gagamitin nyo po is yung cucumber or yung ano po ng saging, yung balat ng pinagkainan nyo ng saging. Yan, i-blend nyo po siya, tapos lagyan nyo ng honey. Yan, at saka cinnamon. Yan. Diba? Makikita nyo guys yung tatanggal nyo nito. Nag-glow siya. So, ayan guys. So, ang next step
Yan guys, maraming salamat sa inyo. Kapag nagustuhan niyo po itong vlogs na to, huwag niyo pong kalimutan mag-comment at saka mag-like. At saka mag-subscribe na rin po. Yan, salamat po. Bye!